Alam mo ba ang feeling na nakita mong may taong nagyayabang sa harap mo at wala kang nagawa kundi ngumiti lang ng tahimik? Yung feeling na alam mo ang isang bagay na hindi niya alam? Iyan ang eksaktong nangyari sa kwentong ito, at sa katapusan, matutuklasan mo kung bakit ang pinakamapanganib na tao sa silid ay hindi laging ang pinakaingay. Isang gabing maliwanag ang buwan, sa isang marangyang restaurant sa gitna ng lungsod, may isang lalaking pumasok na may hawak na mamahaling bag, suot ang pinakamahal na relo, at ang ngiti niya ay para bang siya ang nagmamay-ari ng buong mundo. Ang pangalan niya ay Marco. At si Marco, sa tingin ng lahat, ay isang matagumpay na negosyante. Nakita mo siya sa social media, ang mga larawan niya sa ibang bansa, ang kanyang mga mamahaling sasakyan, ang kanyang mga damit na may tatak na hindi mo mabibili ng isang buwang sahod. Pero may isang bagay na hindi alam ng lahat tungkol kay Marco. Sa tabi niya, nakatabi ang isang lalaking nakasimple lang. Medyo lumang damit, walang alahas, walang maringal na pagpapakilala. Tahimik lang siya, kumakain ng may dignidad, at paminsan-minsan ay ngumingiti sa paligid. Ang pangalan niya ay Daniel. At si Daniel, ito ang hindi alam ni Marco, hindi alam ng mga taong nakatingin sa kanila, ay ang tunay na may-ari ng kalahati ng mga ari-arian sa lungsod na iyon. Nagsimula ang lahat nang lumapit si Marco sa kanyang mesa at sinabi, sa malakas na boses para marinig ng lahat, "Hoy, kuya, siguradong hindi mo kaya ang menu dito ha? Mahal-mahal ito para sa iyong katulad." Gumiti si Daniel. Tahimik na ngiti. At doon nagsimula ang isang aralin na hindi malilimutan ni Marco sa buong buhay niya. Pero bago natin puntahan ang katapusan ng kwentong ito, kailangan muna nating intindihin kung bakit may mga taong tulad ni Marco, ang mga taong nagmamalaki ng kayamanan na parang armas, at kung bakit ang mga taong tulad ni Daniel ay laging tahimik, laging mapayapa, at laging panalo sa huli. Ang pagmamalaki ay isa sa mga pinakamapanganib na ugali na maaring taglay ng isang tao. Hindi lang mapanganib sa lipunan, mapanganib sa sarili mismo na taong nagmamalaki. Isipin mo ito, kapag nagmamalaki ka, ibinibigay mo ang lahat na impormasyon tungkol sa iyong sarili sa mga taong hindi mo kilala. Ipinapakita mo kung ano ang mahalaga sa iyo. Ipinapakita mo kung ano ang iyong insecurities. Ipinapakita mo kung saan ka mahina. Dahil ang totoo, ang mga taong tunay na mayaman, ang mga taong tunay na matagumpay, ay hindi na kailangang patunayan ang kanilang sarili sa iba. Hindi nila kailangan ang papuri. Hindi nila kailangan ang atensyon. Mayroon na silang lahat ng kailangan nila, at ang kapayapaan na isipan ay mas mahalaga sa kanila kaysa sa pagtingin ng ibang tao. Si Daniel, sa loob na maraming taon, ay natuto na sa aral na ito sa pinakamahirap na paraan. Hindi siya ipinanganak na mayaman. Lumaki siya sa isang maliit na bahay sa probinsya, kung saan ang kanyang pamilya ay halos walang sapat na pagkain tuwing tagulan. Nagtatrabaho ang kanyang ama bilang magsasaka, at ang kanyang ina ay nagbebenta ng kakanin sa tabi ng daan. Pero may isang bagay na palagi niyang naririnig mula sa kanyang lolo, ang matandang lalaking may malalim na mga mata at malalim na karunungan. Sinasabi ng kanyang lolo, "Daniel, ang tunay na kayamanan ay hindi makikita sa labas ng isang tao. Makikita ito sa kung paano siya kumikilos nang walang nakakakita." Dinala ni Daniel ang aral na iyon sa lahat ng kanyang ginawa. Na magtapos siya ng pag-aaral, hindi siya naghanap ng trabaho na magpapatingkad sa kanya sa mata ng iba. Naghanap siya ng trabaho na magtuturo sa kanya. Nang magsimula siyang kumita, hindi niya ginastos ang kanyang pera sa mga bagay na makikita ng iba. Ini-invest niya ito sa mga bagay na hindi makikita, sa kaalaman, sa koneksyon, sa mga negosyo na dahan-dahang lumalaki sa likod na eksena. At habang lumalaki ang kanyang kayamanan, lumalim din ang kanyang pag-unawa sa mundo. Natutunan niya na ang mga taong nagmamalaki ng pera ay kadalasang ang mga taong pinakanangangamba na mawala ang pera nila. Natutunan niya na ang mga taong nagpapakita ng kanilang tagumpay ay kadalasang ang mga taong hindi pa sigurado sa kanilang sariling tagumpay. At natutunan niya na ang pinakamakapangyarihang posisyon na maaari mong nasa ay ang posisyon kung saan alam ng lahat na mayroon kang kakayahan. Pero wala silang eksaktong alam kung gaano kalaki ang iyong kapangyarihan. Kaya naman nang pumasok siya sa restaurant na iyon ng gabing iyon, nakasimpleng damit lang siya. Hindi dahil wala siyang mapagpilian. Sa katunayan, mayroon siyang buong closet ng pinakamahusay na mga damit na maaring isuot sa okasyong iyon. Nakasimple lang siya dahil ganon siya, dahil para sa kanya, ang comfort ay mas mahalaga kaysa sa impression. Dahil alam niya kung sino siya at hindi niya kailangan ng damit para patunayan iyon. At habang nakaupo siya roon, kumakain ng tahimik, narinig niya ang malakas na boses ni Marco. Narinig niya ang mga salita. At sa halip na maramdaman ang galit o kahiyahiya, naramdaman niya ang isang bagay na kakaiba, isang uri ng kalungkutan. Dahil nakita niya sa mga mata ni Marco ang isang tao na nangangamba. Isang tao na kailangan ng papuri.
Isang tao na, sa likod ng lahat ng ginto at glamour, ay hindi sigurado sa sarili niya. Pero hindi pa rin nagawa ni Daniel na walang dawin. Hindi dahil gusto niya magpagiganti o magpakita ng kanyang tunay na estado. Gusto lang niyang turuan ang binatang ito ng isang bagay. Kaya tahimik niyang tinanggap ang insultong iyon at hinintay ang tamang sandali. Pagkatapos na ilang minuto, lumapit ang manager ng restaurant, isang matandang lalaking kilala ni Daniel na matagal na. Lumuhod halos ang manager sa tabi ni Daniel at sinabi, sa mahinahon pero maririnig na boses, Sir Daniel, handa na ang inyong espesyal na mesa sa itaas. At ang inyong in-order na wine, ang 1,982 vintage na inyong paboritong, ay nakapreparasyon na. Nagbago ang mukha ni Marco. Anti-unting nawala ang ngiti. Anti-unting nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Pero hindi pa rin nagsalita si Daniel para ilagay si Marto sa kahiyahiyang sitwasyon. Tumindig lang siya ng may dignidad, nagpasalamat sa manager, at bago siya umalis, lumingon siya kay Marto at sinabi sa pinakamababa at pinakamahinahong paraan, ang pagkain dito ay talagang masarap. Sana mesyahan ka rin. At umalis siya ng walang hinintay na reaksyon. Iyon ang aral. Hindi ang palabas. Hindi ang paghihiganti. Ang simpleng katotohanan na ipinahayag sa pinaka-eleganteng paraan. Gayon, bakit mahalaga ang kwentong ito para sa atin? Hindi lang ito isang kwento tungkol sa kayamanan at kahirapan. Ito ay isang kwento tungkol sa pagkakakilanlan, tungkol sa kung sino ka talaga nang wala ang mga damit, wala ang mga alahas, wala ang mga sasakyan, wala ang lahat ng panlabas na bagay na ginagamit ng mga tao para ilarawan ang kanilang sarili. Sa mundong gayon, lalo na sa panahon ng social media, napakadaling malito ang tunay na tagumpay sa palabas ng tagumpay. Nakikita natin araw-araw ang mga larawan ng mga taong may mamahaling buhay, ang mga sunset views mula sa mga luxury resort, ang mga pagkain sa mga Michelin star restaurants, ang mga damit na nagkakahalaga ng isang buwan na upa. At hindi natin alam kung ang mga taong iyon ay tunay na maayos ang buhay o ginagastos lang nila ang pera na wala pa nila. At ito ang isa sa mga pinakamapanganib na bagay sa modernong mundo, ang confusion sa pagitan na tunay na kayamanan at ng palabas ng kayamanan. Maraming tao ang nagkakautang para lang magmukhang mayaman. Maraming tao ang nag-alay ng kanilang kinabukasan para lang mapatingkad ang kanilang kasalukuyan sa mata ng iba. At ang pinakamalungkot na bahagi, karamihan sa mga taong nakakakita ng larawang iyon ay wala ring alam na ang taong iyon ay may utang na mas malaki pa sa kanilang ipinapakita. Si Marto ay isang perpektong halimbawa ng kulturang ito. Lumaki siya sa isang pamilyang may katamtamang kita. Nang nagsimula siyang kumita ng sariling pera, dahan-dahan siyang nakit sa ideyang ito, na ang tagumpay ay sinusukat sa kung ano ang makikita ng iba. Una ay isang magandang damit. Tapos isang magandang bag. Tapos isang mamahaling relo. Bawat beses na may tumitingin sa kanya ng may paghanga, mas nararamdaman niya ang pangangailangan para sa mas marami. Mas malaking palabas. Mas maringal na pagpapakita. Pero sa likod ng lahat ng iyon, ang katotohanan ni Marto ay mas komplikado. Ang kanyang negosyo ay hindi gaanong lumalago. Ang kanyang mga utang ay palalong lumalaki. At ang bawat gabing gumugol siya na malaking halaga sa isang restaurant o bar ay isang gabi na mas lumalalim ang kanyang financial hole. Hindi niya ito pinapayagan ang kanyang sarili na tanggapin dahil kung tatanggapin niya ito, mawawala ang lahat ng kanyang itinatag na imehe. Kaya paano nagtapos ang kwento ni Marco at Daniel? Ilang araw pagkatapos ng insidente sa restaurant, nakatanggap si Marto ng isang email. Mula sa isang kumpanyang hindi niya kilala, isang investment firm na naghahanap ng mga bagong proyekto sa lungsod. Nakalagay sa email na interesado sila sa isang property development na gusto nilang pag-usapan kay Marco dahil narinig nilang eksperto siya sa local real estate. Pumunta si Marto sa meeting na may kumpiyansa, suot ang kanyang pinakamahusay na damit, dala ang kanyang pinakamahusay na bag. Pumasok siya sa isang simpleng opisina sa ikatlong palapag ng isang ordinaryong gusali. At nang bumukas ang pinto ng conference room, nakita niya sa ulo ng mesa si Daniel. Nakasweet ng simple. Ngumingiti ng tahimik. Iyon ang sandali na nagsimulang magbago ang lahat para kay Marco. Hindi nag-asar si Daniel. Hindi siya nagsalita na mapagmataas. Tinanong niya lang si Marto tungkol sa kanyang mga plano, kanyang mga pangarap, kanyang mga expertise. At sa loob ng isang oras na pag-uusap, natuklasan ni Marto na si Daniel ay ang founder ng isa sa mga pinakamalaking property development company sa buong rehiyon. Natuklasan niya na ang simpleng lalaking ininsulto niya ay ang taong may kapangyarihang baguhin ang kanyang buong buhay, positibo man o negatibo. Pero ang pinakamahalaga, natuklasan niya ang isang bagay tungkol sa kanyang sarili, isang bagay na matagal na niyang alam pero ayaw niyang tanggapin. Na ang lahat ng kanyang palabas, lahat ng kanyang pagmamalaki, ay hindi panlabas na tanda ng tagumpay.
Ito ay isang patunay ng kanyang takot. Takot na walang halaga. Takot na hindi sapat. Takot na kung maalis ang lahat ng panlabas na bagay, wala nang matitira. At nang tapusin ni Daniel ang meeting, sinabi niya kay Marto ang isang bagay na binago ang kanyang perspektibo. Marto, nakita ko sa iyo ang isang taong may kakayahan at ambisyon. Pero nakita rin kita na nagsasayang ng parehong kakayahan at ambisyon na iyon sa mga maling bagay. Hindi ang relo ang nagpapatunay na iyong halaga. Hindi ang damit. Hindi ang restaurant na napuntahan mo. Ang nagpapatunay na iyong halaga ay ang trabaho na hindi mo ipinapakita, ang desisyon na ginagawa mo nang walang nakakakita, ang sakripisyong ginagawa mo nang walang nagpupuri, ang konsistenteng pagsisikap na hindi naghahanap ng karangalan. Iyon ang tunay na kayamanan. At kapag handa ka nang mag-invest doon tayo makakausap. Umalis si Marto nang hindi siya ang usual na Marto na palaging may isang bagay na sabihin, palaging may isang bagay na ipakita. Umalis siya ng tahimik. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, iniisip niya ang isang bagay na mas malalim kaysa sa kung anong impression ang gagawin niya bukas. Ang kwentong ito ay hindi lang isang nakakaaliw na kwento. Ito ay isang salamin, isang pagkakataon para tignan ang ating sarili at tanungin, sino ba talaga ako nang wala ang lahat ng panlabas na bagay na ginagamit ko para ilarawan ang aking sarili? Sa kultura natin, lalo na sa Filipino culture, mayroon tayong natural na ugali na mag-alaga ng relasyon at reputasyon. Ang hiya, ang pakiramdam ng kahihiyan, ay isang mahalagang bahagi ng ating panlipunang pag-ugali. At sa maraming paraan, ito ay isang magandang bagay. Itinuturo nito sa atin na maging responsible, na mag-isip ng iba, na kumilos ng may kaangkupan. Pero minsan, ang takot sa hiya ay nagiging mas malakas kaysa sa pagpapahalaga sa katotohanan. At kung saan iyon ay nangyayari, nagsisimula ang mga taong tulad ni Marto, mga taong ginagawa ang lahat para hindi mahiya, kahit pa na nangangailangan na sakripisyo ng kanilang tunay na sarili. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang kalayaang gumawa ng kahit ano. Ang tunay na kalayaan ay ang kalayaang maging tunay na ikaw, ang maging komportable sa iyong sarili nang hindi kinakailangan na papuri na iba para maramdaman mong sapat ka. At ang kalayaang iyon ay hindi natatanggap. Kailangan itong kitain. Kailangan mo itong makamit sa pamamagitan na maingat na pag-unawa sa sarili, na pagharap sa iyong mga takot, na pagpapasya na ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa kung anong iniisip na iba tungkol sa iyo. Mayroon akong isang kakilala, isang tao na lumaki sa mahirap na pamilya, gaya ni Daniel sa kwento. Nagtapos siya sa isang ordinaryong paaralan, walang koneksyon, walang espesyal na pribilehiyo. Pero mayroon siyang isang bagay na mas bihirang makita kaysa sa talent o pribilehiyo. Mayroon siyang kahusayan sa pag-unawa sa kanyang sarili. Alam niya kung ano ang gusto niya. Alam niya kung ano ang kaya niya. At alam niya kung saan niya gustong pumunta. Nang nagsimula siyang magtrabaho, hindi siya naghanap ng pinakaprestihiyosong posisyon. Naghanap siya ng posisyon na magbibigay sa kanya ng pinakamahusay na kaalaman at karanasan. Nang nagsimula siyang kumita na mas malaking sahod, hindi niya ginastos ang kanyang pera sa mga bagay na makikita ng iba. Ini-invest niya ito sa stocks, sa real estate, sa sarili niyang edukasyon. Ilang taon ang lumipas, at dahan-dahan, tahimik, naipon niya ang isang kayamanang hindi mo hulaan kung makikita mo lang siya sa daan. Sinabi sa akin minsan, ang pinakamalaking bentehe ko sa buhay ay ang katotohanang hindi alam ng karamihan kung gaano kalaking kayamanan ang mayroon ako. Dahil ang mga taong hindi alam ay hindi nagtatangkang kunin ito. Ang mga taong hindi alam ay hindi nagbabago ng kanilang ugali kapag nandoon ako. Nakikita ko ang mga tao kung sino talaga sila at nagadawa ko na gumawa ng tamang desisyon tungkol sa kanilang papel sa aking buhay. Iyon ang karunungan ni Daniel. Iyon ang karunungan ng mga taong tunay na nagtagumpay sa tahimik na paraan, ang pag-unawa na ang kapangyarihan ay hindi sa palabas, kundi sa katotohanan. At ang katotohanan na pinakamakapangyarihan ay ang katotohanang hindi alam ng lahat. Pero huwag nating palitan ang isang maling pag-unawa ng isa pang maling pag-unawa. Hindi ibig sabihin nito na dapat mong itago ang iyong tagumpay. Hindi ibig sabihin nito na dapat kang magpanggap na mahirap. Ang mga taong tulad ni Daniel ay hindi nagtatago ng kanilang tagumpay. Sila ay simple lang dahil para sa kanila. Ang simplisidad ay comfort, at ang comfort ay ang pinakamahalaga sa kanila. Ang punto ay hindi ang itagong ikaw ay matagumpay, kundi ang maunawaan na ang iyong tagumpay ay hindi kailangang patunayan sa bawat pagkakataon. Mayroong isang lumang kasabihan na sinasabi, ang pinakaingay na agos ay madalas na mababaw. Ang malalim na tubig ay tahimik. At iyan ang katotohanan ng buhay, ang mga taong tunay na may lalim, ang mga taong tunay na may kaalaman at karunungan, ay hindi kailangang magsigaw para marinig. Sapat na ang kanilang presensya. Sapat na ang kanilang track record. Sapat na ang kanilang katahimikan. Isipin mo ang mga taong pinakarespetado sa iyong buhay.
Ang mga teacher na talagang natututo sa kanila. Ang mga leader na talagang sinusundan. Ang mga magulang o lolo at lola na ang mga salita ay may bigat. Ang mga taong iyon ay hindi kailangang magpakita ng kanilang kaalaman sa bawat sandali. Hindi kailangang i-demonstrate ang kanilang kapangyarihan sa bawat usapan. Ang kanilang presensya mismo ay nagpapatunay ng lahat. Pero naroon pa rin ang tanong na dapat nating harapin. Ano ang ginagawa ng mga taong tulad ni Marto? Hindi lang ito isang individual na problema. Ito ay isang panlipunang fenomeno na mayroon tayong lahat ng responsibilidad na maunawaan at, kung maaari, tugunan. Ang ugat ng pagmamalaki ng kayamanan ay madalas na isang kultura na nagtuturo sa atin na ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa kanyang material na tagumpay. Nang bata tayo, naririnig natin ang mga usapan tungkol sa pera, kung gaano karaming kinikita na iba, kung anong uri ng bahay ang mayroon sila, kung anong sasakyan ang sinasakay. At kahit na walang sinasabi ito ng direkta, natututo tayong pag-isipan ang ating sarili bilang mas mababa o mas mataas kaysa sa iba batay sa mga bagay na iyon. Ang pagbabago na mindset na iyon ay hindi madali. Hindi ito nangyayari sa isang pagkakataon. Nangyayari ito sa pamamagitan ng maingat na pag-isip at maingat na mga desisyon. Ang pagpili na susuriin natin ang mga bagay na tinuruan sa atin tungkol sa halaga at kayamanan, at ang pagpasya kung alin sa mga iyon ang tunay na nakakatulong sa atin at alin ang nagpapahirap. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan para simulan ang prosesong ito ay ang pagtatanong sa sarili na isang simpleng katanungan. Kung maalis ang lahat ng aking panlabas na tagumpay ngayon, sino pa rin ako? Kung ang sagot ay malabo, kung hindi mo matukoy ang iyong sarili nang wala ang iyong trabaho, ang iyong pera, ang iyong social status, iyon ay isang senyales na maaring nakabase ang iyong pagkakakilanlan sa mga bagay na maaring mawala anumang oras. At ang katotohanan ay, maaring mawala ang lahat ng iyon. Ang mga negosyo ay mabibigo. Ang mga investments ay maaring maging talo. Ang mga posisyon ay maaring mawala. Ang mga ari-arian ay maaring mabenta. At kung ang iyong buong pagkakakilanlan ay nakabase sa mga bagay na iyon, ang pagkawala ng mga iyon ay katumbas ng pagkawala ng iyong sarili. Kaya naman ang mga taong tunay na matibay, ang mga taong tulad ni Daniel, ay namumuhunan sa mga bagay na hindi maaring kunin. Namumuhunan sila sa kaalaman, sa karakter, sa relasyon, sa integridad, sa kakayahang harapin ang kahirapan ng may dignidad, sa kakayahang matuwa ng may simpleng bagay, sa kakayahang makilala ang halaga ng isang tao hindi sa kanyang ari-arian kundi sa kanyang ugali. Ang mga investment na iyon ay hindi makikita sa social media. Hindi sila may pagmamalaki sa isang party. Hindi sila may papakita sa isang Instagram post. Pero ang mga investment na iyon ang nagbibigay ng kapayapaan na isipan na walang mamahaling relo ang kayang bilhin. Nais ko ring pag-usapan ang isa pang aspeto ng kwentong ito na madalas na hindi napapansin, ang papel ng mga taong nakapaligid sa mga taong tulad ni Marco. Nang insultuhin ni Marto si Daniel sa restaurant, nagawa niya iyon dahil hindi lang siya, nagawa niya iyon dahil mayroon siyang audience. May mga tao sa paligid niya na nakikinig, nakatingin, at ang inaasahan niya ay sila ay maaliw o ma-impress sa kanyang palabas. At iyon ang isa sa mga pinakamahalaga at madalas na nalilimutang punto, ang pagmamalaki ay hindi lang problema na nagmamalaki. Ito rin ay problema ng mga taong nagbibigay ng atensyon at papuri sa pagmamalaki. Sa tuwing natutawa tayo sa joke ng isang taong nagmamataas sa iba, naging parte tayo ng sistema. Sa tuwing ina-admire natin ang isang taong nagpapakita ng kanyang kayamanan ng may mapagmataas na paraan, naging parte tayo ng sistema. Sa tuwing nai-reward natin ang ugaling iyon ng ating atensyon at paghanga, nagbibigay tayo ng dahilan para sa ibang tao na gawin ang parehong bagay. Hindi ito ibig sabihin na dapat tayong maging mataas ang kamay o puno ng paghatol sa bawat taong nagpapakita ng kanilang tagumpay. Ang pagipakita ng iyong tagumpay ay hindi palaging masama. Minsan, ito ay isang natural na pagpapahayag ng kasiyahan at pag-apresyo sa iyong mga nakamit. Ang pagkakaiba ay nasa intensyon at epekto. Ang taong nagpapakita ng kanyang bagong bahay dahil excited siya at gustong ibahagi ang kasiyahan niya ay iba sa taong nagpapakita ng kanyang bagong bahay para mapahiya ang mga kaibigan na wala pang ganoon. Ang tanong na dapat nating itanong ay hindi, nagpapakita ba siya ng kanyang tagumpay, kundi ginagawa ba niya ito sa paraan na nagpapababa ng halaga ng iba. At kung ang sagot ay, kung may taong gumagamit ng kanilang tagumpay para mapahiya o mapababa ang iba, ang tamang reaksyon ay hindi ang paghanga kundi ang mahinahong pagtanggi na lumahok sa palabas na iyon. Tulad ng ginawa ni Daniel. Hindi siya nagtakbo. Hindi siya nagsigaw. Hindi niya sinubukan na ipakita ang sarili niya para mapahiya si Marto kaagad. Tahimik lang siyang kumain at hinintay ang tamang sandali para ang katotohan ay magpakita ng sarili nito, tulad ng palagi itong nagadawa. Mayroon tayong cultural value na tinatawag na pakikisama, ang pagpapahalaga sa harmonya at pagiging kasama ng grupo. At ito ay isang magandang value. Pero minsan, ang pakikisama ay maaring maging dahilan para hindi natin harapin ang mga bagay na kailangan harapin.
Para wilok along para hindi tayo maging awkward. Para tayo ay tahimik nang dapat tayong magsalita. Ang tamang balance ay ang pag-unawa na ang tunay na pakikisama ay hindi nangangailangan ng pagpapahintulot sa maling ugali. Ang tunay na pakikisama ay ang pag-alaga sa kapakanan ng grupo. At kung ang isang miyembro ng grupo ay kumikilos sa paraan na nakakasama sa grupo, ang tunay na pakikisama ay ang mahinahon at may respetong pagtugon sa ugaling iyon. Bumalik tayo kay Marto at Daniel. Pagkatapos ng meeting, nagbago si Marco. Hindi biglaan, hindi dramatiko, kundi dahan-dahan at tunay. Nagsimula siyang mag-isip ng iba. Nagsimula siyang pansinin ang mga bagay na dati ay hindi niya pinapansin, ang katahimikan ng mga taong tunay na matagumpay, ang depth ng kanilang mga usapan, ang paraan na hindi nila kailangang patunayan ang kanilang sarili sa bawat pagkakataon. At nagsimula niyang itanong sa sarili kung kailan at bakit naging ganito ang kanyang ugali. Natuklasan niya na ang lahat ay nagsimula sa isang maliit na bagay, isang pagkakataon noong bata pa siya na nahiya siya dahil sa kanyang pamilya. Isang okasyon kung saan ang class niya ay nagdala ng mga fancy lunch at siya ay may simpleng ulam. Isang sandali na naramdaman niya ang hindi sapat at nag-promise siya sa sarili na hindi na siya muli-muling mahihiya ng ganoon. Pero ang promise na iyon, na ginawa ng batang nasaktan, ay dinaloy niya hanggang sa pagiging adulto niya sa paraan na hindi na naangkop. Ang bata na nagprotekta sa sarili sa pamamagitan ng pagpapakita ng kayamanan ay naging isang lalaki na hindi na marunong huminto sa pagpapakita ng kayamanan, kahit na wala na siyang bata na kailangang protektahan. Ito ang isa sa mga pinakamalalim na katotohanan ng buhay, na marami sa ating mga ugali sa pagiging adulto ay nagmumula sa mga desisyon at proteksyon na ginawa ng ating batang sarili. At habang ang mga desisyon at proteksyon na iyon ay maaring naging makatuwiran noon, maaring hindi na sila makatuwiran ngayon. Ang trabaho ng pagiging mature na tao ay ang pag-audit ng mga ugaling iyon, ang pagtatanong kung alin pa ang nagsisilbi sa ating tunay na kapakanan at alin ang kailangang hayaan na lumipas na. Para kay Marto, ang pag-audit na iyon ay masakit. Nangangailangan ito ng pagkilala na ang lahat ng oras at pera na ginastos niya sa pagpapakita ay hindi nagbunga na tunay na tagumpay, bagkus ay pinalaki pa ang kanyang utang at pinalit ang kanyang tunay na relasyon sa mga superficial na koneksyon. Nangangailangan ito ng pagkilala na ang mga taong naakit sa kanya dahil sa kanyang imehe ay hindi tunay na kaibigan, at ang mga taong nagalit siya, ang mga simpleng taong hindi siya hinanga, ay maaring mas tunay na miyembro ng kanyang buhay kung bibigyan niya sila ng pagkakataon. Pero ang mahalaga ay ang pagbabago ay possible. Hindi palaging madali, hindi palaging mabilis, pero palagi itong possible kung ang tao ay handa na harapin ang katotohanan. At iyon ang mensahe na gusto kong iwan sa inyong ngayon, hindi ang paghatol sa mga taong tulad ni Marto, kundi ang pagkilala na lahat tayo ay may bahagi ni Marto sa ating sarili. Lahat tayo ay may mga sandali kung saan kailangan nating patunayan ang ating sarili. Lahat tayo ay may mga insecurities na minsang nagpapakita sa hindi magandang paraan. Lahat tayo ay may batang sarili na gumawa ng mga promise na hindi na naangkop ngayon. Ang pagkilala sa bahagi ng ating sarili na iyon, ang pagharap sa kanya ng may compassion at katapatan, ay ang simula na tunay na pagbabago. At ang tunay na pagbabago ay hindi ang pagiging perpekto. Hindi ang pagtalikod sa lahat na material na bagay. Hindi ang pagpapanggap na hindi mo mahal ang mga magandang bagay sa buhay. Ang tunay na pagbabago ay ang pagiging komportable sa iyong sarili nang hindi kailangan na external na patunay. Ang pagmahal sa kung sino ka, hindi sa kung ano ang mayroon ka. Ang pag-unawa na ang iyong halaga bilang tao ay hindi nasusukat sa iyong kayamanan, sa iyong katayuan, o sa kung anong inisip ng iba tungkol sa iyo. At kung magagawa mong makamit ang kapayapaan na iyon, ang deep, quiet confidence na isang taong komportable sa kanyang sarili, makikita mo na hindi ka na kailangang magmamalaki pa. Hindi mo na kailangang ipakita ang iyong tagumpay para maramdaman mong matagumpay ka. At paradoxically, iyon ang sandali na ang mga taong tunay na may halaga, ang mga taong tulad ni Daniel, ay magsisimulang mapansin ka. Hindi dahil sa iyong damit o iyong relo, kundi dahil sa iyong katahimikan, sa iyong lalim, at sa paraan na nagbibigay ka ng respeto sa lahat, maging sila ay nagmamayaman o nagmamalaki o simpleng tao lang na kumakain ng tahimik sa tabi mo. Ang tunay na tagumpay ay hindi kung ano ang mayroon ka. Ang tunay na tagumpay ay kung sino ka, at kung comfortable ka sa pagiging iyon nang walang kailangan na mundo na malaman. Maraming taon na ang lumipas mula sa gabing iyon sa restaurant. Si Marto ay naging isa sa mga pinaka-trusted na partners ni Daniel. Hindi dahil naging kamag-anak sila, hindi dahil naging malapit na kaibigan sila sa simula, kundi dahil naging tapat si Marto sa sarili niya, at dahil nakita ni Daniel na ang isang taong handa na harapin ang kanyang mga pagkakamali ay ang uri na taong maaring magtayo ng isang bagay na tunay at matibay. Si Daniel naman ay patuloy na nagtuturo sa tahimik niyang paraan, hindi sa pamamagitan ng mga lecture o seminar, kundi sa pamamagitan ng buhay niya mismo. Sa paraan ng kanyang pamumuhay.
Sa paraan ng kanyang pakikitungo sa lahat, maging sa restaurant manager na kumukuha ng kanyang order o sa sina isang multinational company. Sa paraan na tinatreto niya ang bawat tao bilang isang taong may dignidad, may halaga, at may kwentong karapat-dapat marinig. At iyon, sa huli, ang pinakamalaking aral ng lahat, ang pagpapababa ng iyong sarili ay hindi kahinaan. Ang pakikinig ay hindi kahinaan. Ang pagiging simple ay hindi kahinaan. Ang mga bagay na iyon ay mga tanda ng isang taong sapat na ang loob para hindi na kailangang patunayan ang sarili sa bawat sandali. At ang taong sapat ang loob, ang taong may inner security at inner peace, ay ang taong pinakamakapangyarihan sa anumang silid na kanyang pinasok. Ang peking mayaman ay nagmamalaki dahil kailangan niya ng papuri para maramdamang tunay ang kanyang tagumpay. Ang tunay na mayaman ay tahimik dahil alam na niya kung sino siya at iyon ay sapat na. Iyan ang kwento ng gabi na nagbago ang buhay ni Marco. Iyan ang kwento ng katahimikan ni Daniel na mas malakas kaysa sa lahat ng ingay ni Marco. At iyan ang hamon na iniwan nito sa atin lahat, ang pagtatanong sa sarili natin kung tayo ba ay nagmamalaki dahil sigurado tayo sa ating sarili, o nagmamalaki tayo dahil hindi tayo sigurado sa ating sarili. Ang sagot mo sa tanong na iyon ay magsasabi na maraming bagay tungkol sa kung saan ka ngayon at kung saan mo gustong pumunta. At kung gusto mong marinig ang mga kwentong tulad nito, mga kwentong nagtuturo ng mga aral na hindi lagi mahahanap sa libro, mga kwentong may lalim at may puso at may mensahe na magbabago ng paraan mo ng pagtingin sa mundo, ito ang tamang lugar para sa iyo. Kung naramdaman mo ang isang bagay habang pinapanood mo ito, kung may bahagi ng kwentong ito na tumalab sa iyo, may aral na gusto mong dalhin sa iyong buhay, o may katanungan na lumabas sa iyong isipan, iwan mo ito sa comments. Gusto kong marinig ang iyong nararamdaman. Gusto kong malaman kung ano ang natutunan mo. Dahil ang tunay na pag-aral ay hindi nangyayari sa pagdinig lang, nangyayari ito sa reflection, sa pag-usap, at sa pagbabahagi ng mga aral sa iba. At kung ito ang unang beses mong manood ng aming content, welcome. Marami pang mga kwento, mga aral, at mga pagkakataon para mag-isip ng mas malalim ang naghihintay sa iyo dito. I-subscribe ka ng gayon para hindi ka mapalayo sa susunod na kwento, isang kwento na, kung tutusin, maaring mas magulat sa iyo kaysa sa kwentong ito. Dahil ang susunod na kwento ay tungkol sa isang tao na mas nalinlang pa sa lahat, isang taong nag-aral, nagtatrabaho, nagsikap, at nagtiwala sa lahat ng tamang bagay, pero natuklasan sa katapusan na ang pinakamahalaga ay ang bagay na hindi niya binigyan ng pansin sa buong panahon na iyon. Mag-click sa subscribe button. Pindutin ang bell para abisuhan ka sa susunod na video. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, kung naramdaman mo ang bigat na mensahe nito, ipakita iyon sa pamamagitan ng isang like. Hindi lang para sa amin, para din sa mga taong maaring kailangang marinig ang kwentong ito ngayon. Dahil ang isang like ay maaring dahilan para mapanood na ibang tao ang video na ito, isang taong maaring nasa puntong gayon ng kanilang buhay na kailangan nila ang eksaktong mensaheng ito. Salamat sa inyong panahon. Salamat sa inyong pagdinig. At huwag kalimutang dalhin ang mga aral na ito, hindi lang sa isipan, kundi sa buhay.